Shuyu? Shuyu, welcome sa Chi Corporation. Salamat, Meow Meow. Congratulations, mas malapit ka na sa iyong idolo na si Ginoong Chi. Isang hakbang pa. Kami ni ay kasal na. Ano? Pansamantala lang ito. At si Ginoong He may gusto siyang iba. Magandang umaga, Director Lin. Magandang umaga, Director Lin. Si Lindsay. Si Chi Shilin, ang taong gusto niya mula pagkabata. Magandang umaga, Director Lindsay. Magandang umaga, Director Lin. Hey! Hey, Director, ayos ka lang. Baguhan, wala ka bang mata? Siya ang bumangga sa akin. Bawal sa Chi Corporation ang pag-usapan ang tungkol sa presidente ng lihim. Paulit-ulit na sinasabi ang, Ginoong Ki, pumasok ka ba para magtrabaho o para manligaw sa presidente? Hindi totoo. Talagang pangarap ng palaka ang sisne. Si Ginoong Ki karapat-dapat ka bang umakyat? Tama na, huwag muna kayong magsalita. Darating si Ginoong Ki. Hey, Shuyu. Hintayin niya na lang na matanggal siya. Ang pinakaayaw ni Ginoong Ki ay ang mga taong pabaya. Ayos ka lang? Si CEO Ki na hindi lumalapit sa mga babae. Gusto niya palang tulungan itong babae na tumayo. Shilin, Oras ng trabaho ngayon. Tawagin mo akong CEO, Ki. CEO Chi. Hindi lang siya nag-uusap tungkol sa'yo ng privado. Kinalaban pa ako. Ewan ko kung sino ang nag-hire sa kanya. Dapat siyang sisantihin agad. Ako ang nag-hire. May problema? Pumunta ka sa opisina ko. Salamat. Director. Ano ang tinitingnan nyo? Magtrabaho na kayo. Ang file ng babaeng iyon dalhin mo agad sa akin. Hindi ba niya naisip na, kanina, gusto ko lang sa harap ng mga kasamahan na sadyang ipakita ang relasyon namin? Lumapit ka. CEO Chi, madaling magkamali ang ganito. Ayokong malaman ng lahat ang relasyon natin. Design Avin. Sa tingin mo ba hindi ako bagay? Ayokong masabing, ang trabaho ko ay nakuha sa pabor. Siya. Susunod ako sa'yo. Umupo ka. Oy, oy! CEO Chi. CEO Chi. Huwag kang gumalaw. Kung ayaw mong mamaga ang paa at hindi makalakad, sumunod ka na lang. May asawa na at walang hiya kang nangaakit kay Shilin. Ang kapal ng mukha mo. Kung anong kaldero, siyang takip, ang asawang napili mo. Hindi ko alam kung nagmumukmok ng tornilyo o nagde-deliver ng pagkain. Sa linggong ito, magkakaroon ng party ang kumpanya kung mapapasama mo ang kanyang mahirap na asawa na sumali rin. Sa oras na iyon, hiyain natin siya. Wala nang pag-akit kay Shilin. Marahil wala na siyang mukhang mahaharap. Sa kumpanya, hindi na siya magtatagal. Gagawin ko na ito ngayon. Ayusin mo ang mga dokumentong ito bago ka umuwi. Ito ay trabaho ng isang buwan. Kaya mong gawin mo. Kung hindi, umalis ka na. Baga. Sinasadya mong gawing mahirap para sa kanya. May karapatan ka bang magsalita? Ayaw mo na bang magtrabaho? Ako. Siya nga pala. Sa linggong ito, magkakaroon ng party ang kumpanya. Dapat isama ang pamilya.
Parang walang patakaran ng kumpanya na kailangang magdala ng pamilya sa party. Alam mo ba ang pagsisiyasat ng social relationship para maiwasan ang mga hindi disente? Nakasama ang mga walang kwentang tao. Sisira sa imahe ng kumpanya. Kung hindi mo madala, umalis ka na. Alam ko na. Naku, hindi sinabi sa akin ni Kishilin ang password ng pinto. Balita ko si President Chi, pati ang password ng cellphone. Ay birthday ni Director Lin 0630. Kaya siguro mahal na mahal ni President Key, si Director Lin. Pati ang password ng pinto ay birthday ni Lin. Ewan ko ba kung bakit ako pinakasalan niya. Akala ko may mag-aatras sa kasal. Iiwan ako mag-isa sa bahay. Bakit ka walang damit? Mag-ingat ka sa iyong dignidad bilang lalaki. Bakit ka nandito? Tutulungan kita. Hindi na. Kaya ko nang mag-apply. Lumiko ka. Bakit ang galing niya? Dati, tinulungan ba niya si Lindsay na ganyan? Itaas mo ang iyong kamay. Papahiran kita ng body lotion. Bakit mo pinikit ang mga mata mo? Ito ba ay para sa akin? Gusto mo ba? Gusto ko. Pero, hindi ba ito masyadong mahal? Mahuhuli ko si Designer Wen. Lahat ay sulit. Shuyu, ang party ng kumpanya ngayong linggo. Darating si Chief Key, kasama mo. Mabubuking tayo. Nako, nakalimutan ko siyang tanungin. Nakita ko lang, si Chief Key ay nasa opisina. Kung hindi, puntahan mo siya at pag-usapan. Shilin, ang party ngayong linggo, sasama ka sa akin, di ba? Oo, sasama ko. May nagbigay lang sa'yo ng regalo. Akala mo gusto ka na niya. Ang tanga mo talaga. Pero hindi sa iyo. Pero hindi sa'yo kung wala naman. Lumabas ka muna. Director Lin. Haha, Director Lin, ang ganda mo ngayon. Kaya naman si President Chi ay laging may gusto sa'yo. tama. Palagi ninyo akong inaasar tungkol kay Shilin. Bakit hindi pa dumarating si Wen Shuyu? Hindi ba dahil natatakot at tumakas sa huling sandali? Dumating na. Si Wen Shuyu kapag nag-ayos ay maganda rin pala. Sira, pumasok pa lang. Inagaw na ang spotlight ko. Ang ganda-ganda. Ang sariwa ng itsura. Manajali, may asawa na ako. Maging disente ka. O ano? Nagkukunwari kang mahinhin. May asawa ka nga.
Pero pagdating mo ay nilalandi mo si President Key. Ano naman kung hawakan kita? Li Yanming, tingin mo hindi kanya gusto? Sa tingin ko, si President Key at Director Lin ay matibay ang pag-ibig. Wala kang puwang doon. Mas mabuting sumama ka na kay Li Yanming. Marunong siyang mag-alaga. Ha 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 ha. Ako ay manager ng Key Kumpanya. Hindi katulad ng asawa mong security guard at delivery rider na mayaman. Ikaw na ginamit na, mura ka. At may lakas ka pang mamili sa akin. Ngayon, gagawin kitang akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hinampas mo ako! Diyos ko! Halika, lahat. Tingnan nating lahat. Ang asawa ni Wen Shuyu na dukha. Ano ang itsura? Ang asawa niya ay si President Xi. Ano ang sinabi mo? Anong sabi mo? Sa sertipiko ng kasal na ito, yung lalaki sa litrato ay si CEO Key. CEO Chi? Ibalik mo sa akin. Kunin mo. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Ako. Ang pekeng marriage certificate na ito, magkapera ka lang, kung ilan gusto mo, meron. Paano naman titingin si CEO Chi sa ganitong klaseng babae? Oo nga naman. Wen Shuyu, nakakadiri ka talaga. May asawa ka na, araw-araw mo pa rin hinahangad si CEO Chi. Wala. Kasal nga kami ni Key Shilin. Wen Shuyu? Tingnan mo ng sarili mo sa salamin. Ano ba itsura mo? Si CEO Chi ay titingin sa isang ordinaryong tao tulad mo? Hawakan ninyo siya. Tumahimik ka. Bitawan mo ako. Bitawan. Huwag kang masyadong sobra. Sobra? Pinagtripan mo akong akitin si Shilin. Teka. Gusto mo pang makipag-agawan kay Director Lin? Sayang lang, sa mga mata ni CEO Key, si Director lamang ang nakikita. Narinig ko, tinanggal pa niya lahat ng trabaho para samahan si Director sa party. Ha 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 ha. Ganito pala si Key Shilin kapag may gusto. Ganito pala. Teka, saan mo nakuha yung jade bracelet? Ang pulseras na jade na minana ng pamilya Chi, paano napunta sa iyo? Imposible. Ito ay tunay na napakahalagang kayamanan. Ito ay palamuti ng imperial na pamilya ng dinastiyang Song. Napakahalaga, hindi matataya. Sa bawat henerasyon, ito ay ipinapasa lamang sa asawa ng tagapagmana ng Key. Paano ibinigay ni Key Shilin ang napakamahal na bagay na ito sa akin? Kumpletuhin ang pakitang tao. Tiyak na niloloko lang niya tayo. Ito ay ibinigay sa akin ni Key Shilin. Hindi ito peke. Ibalik mo sa akin. Kunin mo. Ang pulseras ko. Lumalaban ka pa? Pigilan ninyo siya. Ito ang kabayaran ng pang-aakit mo kay Shilin. Kung marunong ka, mag-resign ka na. Kung hindi ako magdadalawang isip na sirain ang mga kamay mo. Bitawan mo ako. Tigil. Tigil. Key Shilin, para bang panig kay Lindsay? Shilin, nandito ka na. Hinihintay ka namin. Okay ka lang? Anong nangyari sa kamay mo? Aksidenteng nasugatan. Presidente Key, tamang-tama ang dating mo. Si Wen Shuyu ay nanlaban kay Director Lin. Pinaparusahan namin siya. Si Key Shilin, mahal na mahal si Lindsay. Malamang hiwalayan na ako. Sino ang gumawa ng kamay ni Wen Shuyu? Ako. Aksidente kong natapakan ng kamay niya. Lindsay. Ikaw ang nanguna sa pambubuli sa empleyado. Ikaw, ang direktor na ito. Napakagaling mong maging direktor. Key Shilin, ipinagtatanggol mo ako. President Key, si Wen Shuyu ang unang nagsinungaling at peke ang marriage certificate ninyo. Bakit nyo pa sinisisi ang direktor?
Sino ang nagsabing peke ang marriage certificate na ito? Sino ang pumunit ng marriage certificate? Ako po, Presidente Ki. Presidente Ki. Mabuti. Sibakin ka. Bakit naman Mr. Ki? Bakit? Ayoko sa'yo. Kung gusto ko, sisibakin kita. Kailangan ko pa bang magdahilan? Mr. Chi. Halos nangaapi na siya sa director, nagmamalaki na. Dahil hindi ko na kayang tiisin. Kaya pinaalalahanan ko siya. Director, pakiusap, tulungan mo akong makipag-usap kay Mr. Ki. Shilin, pinoprotektahan mo si Wen Shuyu at ako ang sinisisi mo? Kahit sino man ngayon, hindi ko papayagan. Ang ganitong bagay ay mangyari sa ating Chi Group sa talata. Talaga? Ngayon, si Wen Shuyu ay lumabag sa patakaran, hindi nagdala ng kapamilya sa handaan. Ano naman kung disiplinahin ko ang sarili kong empleyado? Anong patakaran ng kumpanya? Na kailangang magdala ng kapamilya sa handaan? Ito ba ay patakaran ng Chi Group? O ikaw, Lindsay, ang gumawa ng sarili mong patakaran? Ako, At saka ang Chi Group natin. Kailan ka naman, Lindsay, ang magdedesisyon? Kung ikaw ay hindi kayang manatili sa posisyon ng direktor, may ibang papalit sa'yo. Shilin, gusto mong para sa isang babaeng hindi naman importante, makipag-away sa akin? At saka, may asawa na ang babaeng to, di ba? Tama nga, Mr. Ki. Dahil sa isang maliit na empleyado, magalit, hindi worth it. Wen Shuyu, lahat ng ito ay gawa mo. Tingnan mo, nag-aaway si Mr. Ki at ang direktor mo. Masaya ka na. Tumigil kayo sa paggawa ng masama at magsisiwalat ng mali. Halata naman na kayo ang umapi sa akin. At sinira pa ang bracelet ko. Ang bracelet na minana ng pamilya Ki, naglakas loob kayong sirain? Napakalakas ng loob ninyo. Ano? Ang bracelet na ito ay totoo. Ang bracelet na ito ay hindi. Nasa tiyahin ba ito? Bakit nasa kanya? Sino ang sumira ng bracelet na ito? Ituro mo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sasamahan kita. Siya yan. Hindi. Hindi ako. Ikaw ang nahulog at nasira. Pinapayuhan kitang magsabi ng totoo. Kung hindi, kapag nakuha ko na ang CCTV footage, hindi lang pera ang usapan. Magbayad. Ang halaga ng bracelet na ito. Kahit magtrabaho ako habang buhay, hindi ko kayang bayaran. Wen Shuyu, magkakasama tayong lahat. Pakiusapan mo para sa akin. Lumayo ka. Hayaan mong patawarin kita. Pwede rin. Humingi ka agad ng tawad kay Wen Shuyu. Pasensya na, Wen Shuyu. Patawarin mo ako, pakiusap. Hindi ko narinig. Mas malakas pa. Pasensya na, Wen Shuyu. Pasensya na, mali ako. Tama na. Magkakasama tayong lahat sa trabaho. Huwag na kayong mang-api ng iba. Tara na. Isasama kita para gamutin ang sugat. Wen Shuyu, makikipag-agawan ka sa akin? Hintayin mo ako. Wen Shuyu. Akala mo importante ka talaga. May asawa ka na, pero nanliligaw ka pa kay Amo Ki. Hindi sinasadya na masira ang relasyon mo kay Director Lin. Wen Shuyu. Gusto ko talagang buksan ang iyong ulo. Tingnan kung ano ang nasa loob. Ano ba talaga ang laman? Ibigay mo sa akin ang iyong phone. Ano? Password. Huwag mo akong hayaang ulitin. Ling Chi Arte. 0724 Ang password ng iyong phone ay pareho sa aking kaarawan. Designer, Wen. Baka naman may gusto ka sa akin. Wala ah. Huwag ka na mag-assume. Designer Vane. Paano mo ipapaliwanag ang contact name na Xiao Qi? Ginawa ko ito para hindi
matuklasan ng iba ang aking pagkatao. Sa hinaharap, kahit anong panganib, mag-text o tumawag sa akin, ay, pwede. Kung hindi, para saan pa ang asawa? Sa akin ba o sa iba? Hindi sigurado. Ano ang ibinubulong mo? Mr. Key, pahiran ko po ang sugat ng misis. Pasensya na, Ginoong Key. Bababa ako pagkalipas ng 10 minuto. Hindi. Makalipas ang 1 oras. Sandali. Ikaw, tingnan mo ang kamay ni Wen Shuyu. Maliligo muna ako. Opo. Ang amo ninyo na si Key, nag-away kayo ni Director Lin ngayon. Pagdating sa party, sobrang galit. Dahil po sa inyo. Ako? Ginoong Key, hindi pa tayo umaalis? Tapos na ang oras ng trabaho? Naubos na ba ang load ko? Bakit si Wen Shuyu hindi pa nagpapadala ng mensahe sa akin? Sa tingin ko, hindi ako nagkamali ng oras. Ang party ay ngayong gabi, tama? At nagsimula na. Ano? Bilisan nating umalis. Kaya, siya ay dahil hindi ko siya inaya sa party, kaya nagalit. Malamang. Mula nang malaman na nagsimula na ang party, tuloy-tuloy ang pagkayamot niya. Baka, hindi siya pumunta dahil kay Lindsay? Kundi dahil sa akin? Madam, kamakailan, huwag muna basain ang inyong kamay. Sige, aalis na ako. Napakaraming kuwarto sa bahay niya. Bakit siya humiga sa tabi ko? Hindi kaya siya gustong makipag sa akin ngayong gabi? Ikaw, Ang dali-dali mo. Ayos ka lang? Kishilin. Ngayong gabi, ibaba ang kwarto mo? Ito ang bahay ko. Ikaw ang asawa ko. Mag-asawa tayo. Dapat magkatabi. Anong problema? Pero hindi pa ako handa. Talaga? President Chiki, mapagbigay. Maiintindihan niya ako. Wen Shuyu. Wala bang nagsabi sa iyo na hindi pwedeng sa kama makipag-negotiate sa lalaki? Wen Shuyu, kukuha lang ako ng remote. Bakit mo pinikit ang mata mo? Umaasa ka ba na may mangyayari? Kishilin, Wen Shuyu, hihintayin kita hanggang sa kusang loob mong dumating. ay. Pagpasok ko pagkatapos ng 5 minuto, bumaba ka na. Wen Shuyu, nagtatago ba tayo? Ang pagiging designer ang pangarap ko. Ayaw kong ang kakayahan ko bilang asawa ng presidente ay mababawasan. At saka, ayaw kong dahil sumakay ako sa kotse ng boss, sa kumpanya, ng mga adorers mo ay lawayin ako. Wen Shuyu, halika rito. Kailan mo gusto bigyan ako ng label? Ang label ko, Wen Shuyu, ang lalaking nasa harap mo ay hindi talaga gusto sa'yo. Huwag kang maloko sa kanyang matamis na salita. Prioridad ang karera. Tignan natin ang performance mo. Shilin, ang proposal para sa kumpanya ng Silangang Distrito ay tapos na. Kailangan nating magdesisyon kung sino ang mamamahala. Tungkol dito, sabihin mo na lang kay Assistant Chen. Wen Shuyu, naiwan mo na naman ang iyong ID. Ay, hindi ko inaasahan. Na aksidenteng napulot ni President Xi. Salamat, President Xi.
Itong Wen Shuyu, parang multo na hindi mawala. Director Lin, may paraan ako. Narinig ko na sa pagkakataong ito, ang kasama nating boss ng kumpanya ng Silangang Distrito ay ang childhood friend mo na si Chaolin. Baka mas maganda kung ibigay ang pagkakataon sa disenyo ng damit kay Wen Shuyu. Puro mga tao natin ang nasa loob at labas. Gustong saktan si Wen Shuyu. Hindi ba madali lang? Magandang ideya. Gawin na lang natin ang sabi mo. Sandali. Sabihan mo siya, pagkatapos ng trabaho, sumama ka sa akin sa kumpanya sa Silangang Distrito, makipagkita kay Xiaolin. Hoy, Shuyu. Tapos na ang trabaho. Bakit hindi ka pa umaalis? Mamaya, sasama ako kay Director Lin sa kumpanya, sa Silangang Distrito, para mag-coordinate ng trabaho kay pangkalahatang tagapamahala Jiao. Ihahanda ko muna ang kontrata. Ay, narinig ko na, si pangkalahatang tagapamahala Zhao ng kumpanya sa Silangang Distrito ay hindi mabuting tao, isang manyak. Gusto niyang manggulo ng mga batang babaeng empleyado. Sa ilalim niya, damay, na maraming interns ang nasira. Kapag pumunta ka doon, dapat mag-ingat ka. Maraming tao sa kumpanya, sa Silangang Distrito. Sigurado akong hindi siya ganoon ka-brave. At nandyan din si Director Lin. Tanga ka, ang buong kumpanya sa Silangang Distrito ay sa kanya. Walang maglalakas loob na magsalita. Anyway, kapag pumunta ka sa business dinner, kapag inabot sa'yo ang alak, huwag kang iinom. Alam ko na. Siya. Mauna na ako. Bye. Bye. Ginoong Ki, ito ang proposal ng proyekto. Sa Western Region taasan pa ng 10%. Ginoong ko. Saan departamento ka? Napakawalang galang mo. Opisina ng CEO. May karapatan ka bang pumasok dito? Mr. Chi, si Director Lin ay magdadala kay Shuyu sa Dongjiao kumpanya para sa negosasyon. Natatakot ako na baka mapahamak si Shuyu. Mr. Ki, si Jiaolin ng Dongjiao Kumpanya ay madalas na may reklamong panggigipit sa mga babaeng empleyado. Mga ganitong iskandalo. Kasama niya ang asawa mo. Natatakot ako na baka may mangyari. Ihanda ang kotse. Opo. Bihirang bisita. Binibining Lin, matagal ka nang hindi pumupunta rito. Kamakailan lang sa kumpanya, may inaayos akong problema. Sino? Ang nagpagalit sa ating binibini? Ito ang tao. Oy, bakit parang pamilyar siya? Parang, noong bata pa tayo, yung laging sumusunod sa atin, yung mahirap na bata. Anong sinabi mo? Ang mga mata niya, hindi ko makakalimutan. Oy, nakalimutan mo na ba? Noong bata tayo, lagi natin siyang inaapi. Tapos, lumipat siya ng bahay. Tayo ay nawalan ng maraming kasiyahan. Oy, Siya pala iyon. ano? Siya ba ang nagpagalit sa iyo? Amos Hao. Alam mo ring matagal na akong may gusto kay Shilin. Dapat sana, magkakatuluyan na kami, pero siyang sumira. Ano? May ganon? Hindi lang yon. Bukod pa, lagi niya akong inaapi, at pinaloko niya si Shilin sa akin Amo Jiao. Magkaibigan tayo mula pagkabata. Ano mang sasabihin? Sasabihin ko ng direkta. Itong babae. Bagay ba siya sa panlasa mo? Itong babae, gumanda na. May kakaibang dating. Mamaya, dadating siya dito para makipag-usap sa'yo tungkol sa partnership. Kailangan mong bigyan siya ng magandang trato. Aba. Naku, huwag kang mag-alala. Sigurado ako. Gagawin ko siyang sunod-sunuran. Para wala siyang panahon para manligaw sa amo mong si Ki. Director Lin ang kontrata para sa pakikipagsosyo sa kumpanyang Dongjiao. Dinala ko na. Ikaw ang designer para dito. Kung may kailangan ka, kausapin mo si Amo Jiao. May kailangan ako. Mauuna na ako. Isang lalaki at isang babae na mag-isa. Madaling ma-misunderstand. Kung hindi, sa susunod na lang ako. Kung ang kontratang ito ay hindi mo mapirmahan ngayon bukas, mag-empake ka at umalis.
Designer Wen. Lumapit ka. Mag-usap tayo. Ginoong Zhao. Narito ang kontrata. Tingnan mo po, kung walang problema, pirmahan na po natin, para hindi masayang ang iyong mahalagang oras. Naku. Vin, huwag mag-alala tayo. Uminom ng kaunting alak, dahan-dahang mag-usap. Ang buong kumpanya ng silangang distrito ay sa kanya sinong maglalakas loob na tumutol. Anyway, kapag pumunta ka sa socializing mamaya, ibigay mo ang alak. Huwag kang iinom ha. Ang pag-inom ay nakakasira ng trabaho kung matutuloy ang usapan. Sa celebration party, sasamahan kita sa pag-inom. Pareho lang. Miss Wen, ibinababa mo ba ang mukha ko? Itong si Zhao? Huwag mong kalimutan kanina, si Director Linyo ang ipinagbilin sa iyo. Kung maging masunurin alagaan mo ako ng mabuti. Ang kontratang ito, pipirmahan ko. Maging disente ka. Talagang hindi ako marunong uminom. Pakiusap, huwag mo akong pahirapan. Isang empleyado lang. Huwag ka namang walang hiya. Kung mawawala ang partnership na ito, sa tingin ko, si CEO Chino, kung kailangan ka pa ba walang kwentang tao, inumin mo itong alak. Ang kontratang ito, pipirmahan ko. Sasabihin mo ay gagawin mo? Ako itong si Zhao Lin. Ang isang salita ay hindi na mababawi kahit 4 na kabayo ay hindi makahabol. Ngayon, pwedeng pag-usapan ng partnership? Hey, marunong ka namang umintindi ng sitwasyon. Pagkatapos uminom, pumunta tayo sa sopa para mag-usap. Bakit ganyan ka? Umalis na ako. Lumapit ka. Amo Zhao, kasal na ako. Ano naman kung may asawa ka? Kahit may goalkeeper, pwedeng maka-score. Bitawan mo ako. Takbo ka. Takbo ka nga. Sinisipa mo pa ako? Pumunta ka sa kumpanya namin para sa deal. Nagpapakabirhen ka pa? Kayong dalawa, lumabas. Bantayan ninyo ang pinto. Opo. Zhaolin, kung gagalawin mo ako, hindi ka pababayaan ni Amo Qi. Wei, sino ka para banggitin si Amo Qi? Ha? Ikaw ay isa lamang. Babaeng hamak na pinaglalaruan. Akala mo kung sino ka? Ha? Saklolo! 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 Sige, sumigaw ka. Kahit pumutok ang lalamunan mo, walang darating para iligtas ka. Kahit dumating si Chishilin, sa harap niya, gagawin ko, lalaruin kita. Wen Shuyu. Amoki, Amoki. Baho mong lalaki. Pasensya na. Nahuli ako. Zhaolin, sino bang nagbigay sa'yo ng tapang? Pangahas kang galawin ng babae ko. Sir Key, hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Ay, siya yan. Siya ang unang lumandi sa akin. Siya, umupo sa hita ko. Kahit itulak ko, hindi umalis. Huwag kang manira. Ikaw ang may masamang balak sa akin. Hindi ay Sir Key, huwag kang maniwala sa kanya. Yung babaeng katulad niya, basta bigyan mo siya ng pera, gagawin niya lahat. Sinasabi mo bang, aktibong nilandi ka ng asawa ko? Ginang, Zhaolin, ang tapang mo. Pinagmalupitan mo na ang maraming babae. Okay lang sana. Pero pinangahas mo pang galawin ang asawa ko. Shuyu, anong parusa? Papirmahin siya ng kontrata. Bingi ka ba? pirma. Ay, pirma ako. Ay, Suki, ituring mo na lang. Ituring mo na lang na humihingi ako ng tawad sa iyo. Huwag mo na lang ako patulan, sir. Patawarin mo na ako. Hishilin, ang init ko. Shuyu, Assistant Chen, kalaukatin mo siya. Painumin mo siya ng gamot na iyon. Ikulong. Hayaan siyang magsaya, mag-isa. Opo? Ay. Huwag, Sir Key, huwag. Tara, umuwi na tayo. Huwag kang umalis. Kukuha ako ng tuwalya. Huwag kang umalis.
Wen Shuyu. Alam mo ba kung sino ako? Kishilin. Gusto kita. Wen Shuyu. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Paano ba ako nakatulog nang hindi ko alam? Maaga-aga pa. Saan ka, tatakas? Kahapon, Kishilin, sinadya mo talaga akong iligtas, diba? Mukhang may malasakit din siya sa akin. Kahapon, sinabi mo yon kay Jowlin. Kung sasabihin niya sa mga tao sa kumpanya, paano na? E di hayaang malaman ng buong kumpanya. Simula ngayon, hindi na sila pwedeng mang-api sa iyo. Jowlin, mukhang masaya ka kagabi, ah? Kaya pa ba ng bewang mo? Lindsay, sinusubukan mo ba akong patayin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Si Wen Shuyu ay asawa ni Qi Shilin. Anong sinabi mo? Buti na lang hindi ako nagtagumpay kagabi. Kung hindi, tiyak na si Amo Qi ay hihimayin ako. Saan mo nalaman ang balita? Ang kasal ni Shilin na napakalaking bagay, ang pamilya Lin namin ay hindi maaaring hindi alam ang balita. At saka, paano tatanggapin ng pamilya Qi ang isang karaniwang tao tulad ni Wen Shuyu? Tama ka naman. Pero kagabi, si Amo Qi mismo ang nagsabi sa akin. Si Wen Shuyu na ito, ang husay talaga sa pangaakit ng lalaki. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya kay Shilin para mabago ang isip. Tama nga. Ay naku. Kagabi, ang likod ko. Muntik nang mabali. Ngayong nag-away ka kay Wen Shuyu? Kapag bumulong siya, ikaw na si Amo Zhao? Baka hindi ka na maging amo. Ano ang gagawin ko? Si Shilin ay nabulag lang ng babaeng ito na pansamantala. Ang babae ba ay mas mahalaga kaysa sa Qi Group? Basta ang babaeng ito ay mapahiya ang Qi Group. Mapipilitan si Shilin na paalisin siya. Kapag wala ng proteksyon mula kay Shilin ang babaeng ito, sa oras na yon, kung paano mo gustong paglaruan, gagawin mo. Hemp. Wen Shuyu. Babayaran mo lahat ng pagkakautang mo sa akin. Isa lang siyang babaeng nagpapakasasa sa kama at naglalakas loob na apihin ako. Tama. Sa piging ng kooperasyon ngayong linggo, mayroong pagpapakita ng mga natapos na produkto. Ang mga kaibigan natin noong bata ay mga taong may kapangyarihan sa yundo ngayon. Sa oras na iyon, ay sasama rin. Sa loob ng dokumentong ito, may impormasyon tungkol sa mga bisita na may allergy sa mga materyales ng damit. Sa oras na iyon, ibigay mo sa kanya. Gusto kong lubos na makapaghiganti. Sa pagkakataong ito, tiyak na palalabasin ko siya sa kumpanya. Ginoong Lin, allergy sa sutla. Wag na ang sutla. Ang tagal mong tumingin sa computer. Baka masira ang mata mo. Bakit ka nandito? Kakagaling mo lang sa trabaho? Oo nga. May internasyonal na pagpupulong ako, kaya... At saka, ayokong matulog mag-isa. Ano bang sinasabi mo? Kumpanya ito. Hindi mo ito bahay. Hindi ba dahil may umiiwas sa akin dito sa kumpanya? Kaya kailangan kong maghintay hanggang umalis lahat para makasama si Designer Wen. Makalapit. Naku! Yung allergy file ko. Wala yon. Giyongki. Dumating na ang in-order mo. Buti nandito ka. Assistant Chen, gawan mo ng kopya itong file. Opo. Wag na. Ito yung binili ko dati. Bag na para sa'yo, limitadong edisyon sa buong mundo. Isa lang.
Gusto mo ba? Ang mahal nito, hindi ko ito matatanggap. Ito ang unang beses mo na kumatawan sa kumpanya para sa partnership. Kailangan may presence? Di ba? Siya. Salamat na lang. Hoy, ang yabang mo naman, kami na mga hindi naman CEO o chairman ay naghintay ng ganito katagal. May 10 minuto pa naman bago magsimula ang party, di ba? Wenshuyu, akala mo ba anong klaseng okasyon ito? Sa ganitong importanteng araw ay huli ka? Sa tingin ko, mas mabuti pang umalis ka na lang. Lin, para sa isang taong hindi naman kilala. Magagalit ka pa ba? Mapapagod ka lang, hindi worth it. Director Zhao, mas mabuti kung naaalala mo. Noong gabing pumirma tayo ng kontrata, kung ano ang nangyari. Igalang mo ako. Ikaw ay isa lang isang babaeng pinaglalaruan ng iba. Ikaw ay parang bata ka pa rin, duwag na parang daga, sa harap ni Lin, hindi man lang makapagsalita ng kahit ano. Hindi ko nakalimutan noong bata pa tayo na pinalo namin siya umiiyak na nagmamakaawa sa amin na pakawalan siya. Mr. Zhao, kailan? Balak mong pag-usapan ng partnership ng maayos. Saka na lang natin pag-usapan. Tumigil ka. Kung maglakas loob kang umalis ngayon, ang partnership natin sa Key, kakanselahin ko agad. Wenshuyu, ayaw mo rin namang dahil sa'yo? Masira ang partnership project natin, di ba? Waiter. Ito ang mga bagong disenyo naming mga damit. Ang mga damit na ito ay para lang tingnan namin paano namin malalaman kung maganda ba o hindi. Kung isusuot lang sa katawan, saka lang namin mararanasan ang ganda. Tama ba? Suotan si Mr. Zhao. Teka, ikaw ang magsusuot sa akin. Mr. Zhao, Sina. Tingnan mo ang kanyang pagkaakit. Sa unang tingin pa lang, alam na marami na siyang nasuotan ng lalaki. Ang sinasabi ng lalaki, pakinggan mo lang. Akala mo ba na si Ginoong Ki ay pakakasalan ka? Mas mabuti pa sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Gusto mo bang turuan ka ni Kishilin? Nagkukunwari ka pa. Akala mo ba na si Kishilin para sa iyo ay isasakripisyo ang negosyong ito? Ikaw na babaeng ito naglakas loob kang kumagat sa akin. Ang bag ko. Isang bag lang naman, wala namang malaking bagay. Hindi ba ako nagkakamali? Itong bag ay ang pinakamataas na luxury brand sa mundo, limitadong edisyon na kakalabas lang. Sa buong mundo, isa lang ito. Kahit may pera ka, hindi mo mabibili. Kailangan ng mataas na katayuan para makuha ito. Ano? Ang isang tulad niya. Paano magkakaroon ng ganito kamahal na bag? Malamang sa isang lugar bumili ng pekeng produkto. Magtatrabaho siya ng isang buong buhay. Malamang hindi man lang niya kayang bilhin ang tag ng presyo ng bag na ito. Gusto mo bang marinig ang totoo? Totoo? Anong totoo? Hindi mo sasabihin na ang bag na ito ay binili ni Shilin para sa iyo? Tama. Wenshuyu, noong nakaraan, dala-dala mo ang peking marriage certificate ninyo ni Shilin at nahuli ka sa harap ng lahat. Hindi ka pa ba nahihiya? Ngayon gusto mo ulit gawin ang parehong lansihin? Hindi ko naman balak ipahayag ang relasyon natin. Kayo? Masyado kayong nang-aapi. Sa tingin ko, ang bag na ito ay para kay Boss Chi binili para kay Lindsay. Pero ninakaw ng ilang tao gustong kunin para sa sarili. Hindi ako. Ang bag na ito, hindi mo naman ninakaw. Baka naman talagang si Shilin ang nagbigay sa'yo. Mula bata ka pa, naiinggit ka na na malapit ako kay Shilin. Kaya ginawa mo ang lahat para mapansin ka niya. Sayang, si Shilin, kahit tingin, hindi ka man lang tiningnan. Ibinalik mo ang bag ko. Ano ang ginagawa mo? Ang bag na ito, nahawakan mo na. Naiinis ako, marumi. Masyado kang sobra. Sobra man, ano naman, kung hindi mo kaya. Pwede kang mag-resign. Pasensya na, maaari bang makialam? Nagpadala si Boss Chi ng Romany Conti, isang bote ng premium red wine. Hindi ako nagkakamali.
Premium, ang isang boteng ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. Sa tingin ko, ang alak na ito ay para kay Boss Chi, para kay Lin, si pampalakas ng loob. Ay naku, kayo dalawa ang lambing-lambing. Simula bata ako, nakikita ko na kayong magkasintahan. Kaya naman si Boss Chi marunong mag-alaga. Director Lin at si Boss Chi ay talagang sweet. Tama na kayo lang marunong magsalita. Hulaan ko. Itong alak. Hindi naman ito sa'yo at kay Ginoong Ki, di ba? Alak pangkasal. Malapit na ang magandang balita. E di kami maghihintay na makadalo sa kasal ninyo. Anong nakatanga ka dyan? Bilisan mo, buksan mo na itong alak. Para sa lahat. Sandali lang. Bakit kayo iinom ng alak ko? Alak mo. Wen Shuyu. Ayos ka lang ba? Ano ka ba? Si Ginoong Ki ay naghanda ng alak para sa'yo? Alam ko. Nakita mong mahal ako ni Shilin, kaya naiinggit ka. Pero kailangan mong tiisin. Dahil si Shilin sa buong buhay niya, ay makakasama lang ako. Hindi ako naiinggit. Dahil itong alak ay ibinigay sa akin ni Chishilin. Good. Hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang katibayan. Lin Sio Kaya. Tanungin natin itong waiter, itong alak. Para kanino ba talaga ito? Hayaan mo siya para mawala ang pag-asa niya. Sabihin mo itong alak? Para kanino ito ibinigay ni Ginoong Ki? Ang alak na ito ay mula kay Ginoong Chi. Ibinigay sa isang babae na ang pangalan ay Dinang Wen Shuyu. Ano? Anong ibig sabihin ni Ginoong Ki? Ano ba talaga ang ginawa ni Wen Shuyu? Para ganun siya tratuhin ni Shilin? Nagkamali ka ba? Paano naman? Ito si Mr. Chi. Pinapakisuyuan niya kami. Sa tingin ko, itong waiter. Baka si Wen Shuyu, baka artista na inupahan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ko gagawin ng ganyang bagay. Hindi ka? Hindi ba gusto mong makasama si Shilin para maging mayamang asawa? E di bagay sa'yo. Wen Shuyu, nakakadiri ka. Bitawan mo ako! Malamang malaki ang ginastos para sa artistang ito. Wen Shuyu. Ang pera para sa artista. Sapat ba ito? Baka mamaya, hindi kayang bayaran. Lumuhod. Manghingi ng tawad sa amin. Shaolin, huwag mong kalimutan. Noong gabing iyon, paano mo ako hiningan ng tawad? Tumahimik ka. Noong gabing iyon, ako, naipit lang ako sa iyong bitag. Isang hampas lupa na umaasa sa lalaki. Pinapayuhan kita, lumayas ka na. Umalis ka sa paningin namin ni Shilin. Hindi ka ba? Paulit-ulit mong sinasabi. Si Chishilin ba ay may gusto sa'yo? Bakit niya ako binigyan ng alak? Sa halip na ikaw? Pwe? Itong alak. Kahit saang anggulo tingnan. Peke na sobrang peke. Tigilan mo ang pagsasalita ng kung ano-ano. Ako ang sinungaling? Itong klase ng alak, ilang beses ko na bang natikman to? Mas marunong ka pa ba sa akin, probinsyano? Tama naman. Si Lin. Si namin ay ang tagapagmana ng Lin Corporation. Talagang babaeng mayaman at mataas ang uri mula pagkabata. Sumasama sa kanyang ama sa mga malalaking pagtitipon. Paano siya magkakamali? Wen Shuyu, ang alak na ito ay katulad ng agwat nating dalawa. Kung gusto kong uminom ng mamahaling alak na ito, sa susunod na segundo ay may tao agad na maghahatid sa aking kamay. At ikaw, magtatrabaho habang buhay ay hindi mo kayang bilhin ang alak na ito. Itago mo ang iyong intensyon. Kung hindi, sa susunod ay aayusin ko, hindi na itong alak. Kundi ikaw. Binigyan ko kayo ng 1 buwan. At ito lang ang nagawa nyo? Pasensya na G, Ki dahil. Ayaw kong makarinig ng paliwanag. Resulta lang ang mahalaga. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo. Kung hindi pa rin kayo makagawa, lahat kayo ay umalis. Opo. Ki. Hindi mo ba nakikita na nagmi-meeting ako? Si Mrs. ay may problema. Ano? Sabi ng tao natin, ang red wine na ipinadala, hindi lang sinira ni Director Lin ang mga tao roon ay nagkaisa pang mang-api kay Mrs. Kanselado ang pulong. Ipaasikaso muna sa tagapamahala ng otel. Ipaalam sa private jet. Bumalik agad sa bansa. Opo. Ang aming CEO ay may asawa na. Baliw ka ba? Isang bote ng pekeng alak. Wala lang yan.
Bakit? Naawa ka na ba? Sa tingin ko, para kang peking alak na iyan. Hindi mo kayang humarap, mura ka lang. Ngayon, kung hindi ninyo babayaran ang alak na ito, walang makakaalis dito. Humph. Itong pera. Sapat na para bumili ng ilang bote ng pekeng alak mo? Hoy, tagapamahala. Dumating ka na, buti naman. May taong nagkakagulo dito. Bilisan mo. Palabasin mo na siya. Ito. Sino ang nakabasag ng alak na ibinigay ni Mr. Key para kay Miss Wen? Ito ay isang dekada ng top na Romane Conti. Ano ang sinabi mo? Tunay ang alak na ito. Ayos. At ang ganda pa ng taon ng alak na ito. Magkano ang babayaran? Hindi naman ito espesyal. Romani konti lang. Pag-uusapan ko kay Mr. Key. Ibinigay na niya sa akin. Akin na ang alak na ito. Kailangan mong bayaran ako. Ikaw. Magkano ba ang alak na ito? 2,500,000. Angkop sa iyo ang numerong iyan card o cash. Miss Lynn, Pese. Wala akong ganyang pera sa ngayon. Bakit bigla akong nahihilo? Narinig mo na ba? Si Ji Chao ng kumpanyang Dong Chao dahil nag-allergy siya sa damit na ginawa niya at dinala siya sa ospital para iligtas. Nagdulot siya sa kumpanya ng napakalaking pagkawala ng order. Kaya mag-antay na lang siyang matanggal sa kumpanya. Yu Shuang, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Siyempre, tinutulungan ko ang kumpanya na alisin ang mga peste. Noong pumipili ka ng tela para sa damit, hindi mo ba inalam ng maaga ang allergens ng kliyente? Alam mo bang magdudulot ka sa kumpanya ng napakalaking pagkawala? Ayon sa ibinigay ng kumpanyang Dong Chao na listahan ng allergens ko ginawa ang damit. Bakit siya nag-allergy? Wala akong alam. Nagkakalat ka ng chismis at sinisiraan ako sa kumpanya. Mag-ingat ka dahil ipapadala ko sa iyo ang sulat ng abogado. Ikaw. Wen Shuyu. Ang damit mo ay naging dahilan ng allergy ko at naospital ako. Gusto mo ba akong mapahamak? Mr. Zhao, pakiusap. Huminahon kayo. Ito ang empleyado ko. Hayaan ninyo akong kausapin siya. Wen Shuyu, sa dokumento ng allergens, malinaw na nakasulat, si Mr. Zhao ay allergic sa rayon. Noong ginawa mo ang damit, nagdagdag ka pa ng maraming rayon. Wen Shuyu, mali ka sa ganitong simpleng bagay. At may kapal ka pa ng mukha na manatili sa kumpanya. Imposible. Yung binigay mo sa akin na dokumento ay walang impormasyon na allergic siya sa rayon. Oy, ibig mong sabihin sinasaktan ko ang sarili ko para lang mapahiya ka. Wen Shuyu, sino ka ba? Ginoong Zhao, kakagaling mo lang sa ospital. Huwag kang masyadong magalit. Masama sa katawan ang magalit sa mga ganyang tao, hindi sulit. Kahit ano pa ang sabihin ninyo tungkol sa kanya, yung allergy niya sa rayon, wala akong alam. Ikaw. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na apihin mo ako. Sumasagot ka pa? May karapatan ka bang magsalita dito? Dali, humingi ka ng tawad kay Ginoong Zhao. Papaluhodin kita para humingi ka ng tawad na nakaluhod. Bakit? Bago pa maliwanagan ang usapan. Dahil ikaw ang direktor, pwede mo na akong basta-basta akusahan? Ang tapang mo. Ano ang utos ng direktor sa iyo? Iyon ang gagawin mo. Wala kang sasabihin. Ako ang partner ng inyong Chi Corporation. Sinasabi kong sinasadya mo, ikaw ang sisisihin. Kapag nalaman ng inyong Director Key, akala mo sasakripisyo niya ang napakalaking pera o isasakripisyo ka na babaeng walang hiya? Shilin, hindi ka ba nag-meeting sa ibang bansa? Bakit ka na nandito? Kung hindi ako umuwi, ano ang susunod na plano ninyo? Paano ninyo haharapin si Wen Shuyu? Tayo. Shilin, nagkakamali ka. Nagtatanong lang ako tungkol kay Wen Shuyu.
Ginoong Ki, kailangan mo kaming protektahan. Ang babaeng ito, papatayin niya ako. Hindi sinunod ni Wen Shuyu ang file ng allergen na ibinigay sa atin ng Dongjiao kumpanya. Idinagdag ang maraming rayon na naging sanhi ng allergy ni Mr. Zhao. Ito ay isang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho. Wen Shuyu, totoo ba iyon? Kung hindi, sabihin mo, huwag mong hayaang maapi ka. Sinunod ko lang, ang file na ibinigay nila sa akin, ang mga materyales na napili. Wala namang nakalagay doon na siya ay allergic sa rayon. Narito ang medical records. At nangangatuwiran ka pa. Ang ibig mong sabihin, si Mr. Zhao ay ginamit ang kanyang buhay para makipagsabwatan sa akin para lang ipahamak ka? Wen Shuyu, ang kapal ng mukha mo. Kung totoo o hindi, kunin ang file na allergens. Malalaman agad. Shilin, bakit ka pumapanig sa kanya? Oo nga, Ginoong Ki. Si Lindsay at ikaw ay magkasamang lumaki. Paano ka basta-basta maniniwala sa mga kasinungalingan ng iba? Ako ang presidente ng Chi Corporation. May karapatan akong ipagtanggol ang karapatan ng bawat empleyado. Ginoong Ki, ito ay mula sa kumpanya ng Silangang Libis na dokumento ng allergens. Direktor, ayon sa inyong utos, pinalitan ko ng maaga ang materyales. Magaling! Dito sa dokumento, talagang nakasaad ang rayon. Ano? Paano nangyari ito? Tingnan mo, Shilin, hindi ako nagsisinungaling. Ang mga taong tulad niya ay makakasama lang sa kumpanya. Walang kakayahan sa trabaho, ang isip ay laging hindi nakatuon sa trabaho. Sa aking palagay, dapat siyang tanggalin. Ito ay hindi talaga ang dokumento na nakuha ko. May nagpalit nito. Tama na, ikaw. Puro kasinungalingan. Ang Ki Corporation ay may empleyadong tulad mo. Talagang kahiya-hiya. Ginoong Ki, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi tayo matatapos. Sigurado ka ba na hindi mo natanggap ang dokumentong nagsasaad ng rayon? Sigurado ako. Naniniwala ka ba sa akin? Assistant Chen, ang dokumento ng allergens na inayos noong nakaraan, may backup pa ba? Oh, may backup pa na naayos. Kukunin ko na ngayon. Shilin, ano bang pinag-uusapan niyo? Noong gabing iyon, nag-overtime si Wen Shuyu para sa project. Napadaan ako at hindi sinasadyang nadumihan ang kanyang allergen document. Itong dokumentong nakuha niyo ngayon. Pareho ba sa dokumento ni Wen Shuyu? Malalaman natin mamaya. Mr. Ki, tiningnan ko na. Sa dokumentong ito, walang artipisyal na sutla. Talaga ngang may nagpalit ng dokumento ko. Mr. Zhao, ano ang paliwanag mo? Paano naging posible iyon? Etong dokumento, paano nagkaroon ng dalawang kopya? Hindi ba? Miss Wen Shuyu. Sinadya iyon? Ang ibig mong sabihin, tinulungan ko si Wen Shuyu? Napatibakin ka? Hindi ko alam iyon. Itong allergen document, pagkaibigay ko kay Director Lin, hindi ko na hinawakan. Zhaolin, ikaw? Lindsay, itong bagay na ito, may kinalaman ka ba talaga? Shilin, isa lang siyang ordinaryong empleyado. Kailangan mo ba talagang masyadong pakialaman? Lindsay, kahit sino man, may karapatang ipagtanggol ang sariling karapatan. Matindi ang paglabag mo sa patakaran ng kumpanya. Itong bagay na ito, kakausapin ko si Uncle Lin ng maayos. Kung mauulit ito, huwag ka nang pumasok sa Ki Corporation. Tungkol naman sa iyo, Mr. Zhao. Ang Chi Corporation ay kukuha ng pinakamahusay na legal team upang protektahan ang mga karapatan ng kumpanya. Hintayin mo ang legal letter namin. Wag, Mr. Ki. Wag. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ha? Alisin na siya. Umalis ka na. Mr. Zhao, Mr. Ki, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mr. Ki, mali ako. Ki Shilin, mukhang may gusto na talaga siya sa akin. Naiinggit ako sa'yo, Shuyu. May isang gwapo at mayaman na CEO na sumasamba sa'yo. Nagtataka din ako. Ano sa tingin mo? Siya. Bakit siya?
hindi nagpakasal kay Lindsay. Bakit niya ako nagustuhan? Ano sa tingin mo? Ang laging gusto ni Mr. Chi. Ikaw ba iyon? Alam ko na. Lagi niya akong lihim na minamahal. Di ba? Di ba? Bitawan mo ako. Ang dami mo nang nainom. Uminom pa. Lasing na lasing ka na. Tara, iuwi na kita. Tayo, Tara. Wag. Gusto ko na sunduin ako ng asawa ko pa uwi. Uy. Asawa ko. Ako ang asawa mo. Lasing na ako. Sunduin mo ako agad. Ako ang asawa mo. Ginoong Chi. Lasing ako. Bilisan mo ako sunduin pa uwi. Anong tawag mo sa akin kanina? Mahal, bilisan mo ako sunduin. Lasing ako. Shuyua? May gagawin ako. Mauna na ako. Sana magkaroon ka ng magandang gabi. Bye. Narinig mo ba? Lumingon? Mahal. Bakit ang bilis mong dumating? Tuwing lasing ka, gusto mong magpa-cute. Mahal. Ulitan mo pa. Mahal. Mahal, iuwi na kita. Wen Shuyu, kailan ba talaga ka magiging matalino? Kailan mo ba malalaman na ikaw ang laging gusto ko? Mula noong unang pagkikita natin noong bata pa tayo, napansin na kita noon pa. Okay ka lang? Okay ka lang? Okay lang ako. Sabi ng nanay ko, may hypoglycemia ako. Dati na akong na-attack. Ang tamis ng candy na ito. Subukan mo munang kainin. Sasamahan kita sa doktor. Bigla kong naalala. Hinahanap ako ng nanay ko. Hindi na kita masasamahan sa ospital. Aalis na ako. Shilin? Ano ang sinasabi mo sa pulubing yun? Bakit niya siya tinatawag na pulubi? Kakalipat lang niya. Ang bahay nila ay sira-sira. Kung hindi pulubi, ano? Huwag kang makikipaglaro sa kanya. Tama. Ki, Shilin, ang bait mo sa akin. Magugustuhan kita. Talaga? Kung gayon, magustuhan mo ako. Kailangan mong bilisan. Pero galit ako sa'yo. Kanina mo pa sinasabing gusto mo. Ngayon naman, galit ka na. Dahil hindi mo sinasabi sa akin na gusto mo ako. Wen Shuyu, masama kang babae. Director Lin, ang laki ng galit mo. Masama sa katawan. Ang lalaki mo ay inagaw ng ibang babae. Hindi ka ba galit? Hindi natin kaya si Wen Shuyu. May tao namang kayang gawin iyon. Di ba? Anong ibig mong sabihin? Si Amo Ki ay may malaking negosyo at pamilya. Pamilya Ki ay isang respetadong pamilya. Kung malaman nila na si Amo Ki ay naloko ng isang mababang uri at naging baliw sa kanya, sa tingin ko, ang pamilya Ki ay kikilos upang alisin si Wen Shuyu. Si Uncle Ki at ang mga kasama niya ay nasa ibang bansa sa loob ng maraming taon. Hindi gaanong inaalala ang tungkol kay Shilin. Sa tingin ko, Pero ngayong araw narinig ko President Ki. Inuudyukan siya ng pamilya na magpakasal. Si Chairman Ki para dito. Babalik siya sa bansa para pilitin si President Xi. Ito ay isang magandang pagkakataon. Wen Shuyu! Hintayin mong palayasin ka mula sa Cloud City.
Sa buong buhay mo, huwag mong asahan na makakasali sa mataas na sanga ng Ki. Chairman, Nasaan ang pilyong batang si Chishilin? Nasaan siya? si President Chi ay abala sa mga bagay ng kumpanya, kaya pinapunta niya ako para sundan kayo. Humph. Bakit? Sa kotse na ito may amoy ng pabango ng babae. Talagang Chairman Ki ay may malawak na kaalaman. Kamakailan ay pinapunta ako ni President Ki para salubungin ang isang babaeng kliyente. Malamang, noong panahong iyon, hindi sinasadyang naiwan. Anong pabango? Ang lakas na kayang tumagal ang amoy ng ganoon katagal? At saka, ang pilyong anak ko mula pagkabata ay hindi malapit sa mga babae maliban sa kanyang ina. Kailan siya nagpahintulot ng ibang babae na sumakay sa kanyang kotse? Sabihin mo na agad sa akin. Ito ay naiwan ng misis. Anong sinabi mo? Mrs. Kaninong Mrs.? Asawa ni President Ki, na siya ring iyong manugang na babae. Mayroon talagang tao na kayang supilin ang pilyong anak ko. Sigurado bang hindi ito ang mga babaeng walang kwenta? Huwag kayong mag-alala, ang binibining asawa ay may disenteng trabaho. Ang pangalan niya ay Wen Shuyu. Ang kanyang trabaho sa Ki Group ay isang fashion designer. I-Group, Hindi pwede. Kailangan kong siyasatin ng personal. Hindi lahat ay karapat-dapat na maging ginang sa aming pamilya Ki. ang ibig ninyong sabihin, Ihanda ninyo ako ng uniforme ng tagalinis. Gusto kong mag-incognito. Gusto kong makita ng personal. Ang ugali ng magiging manugang ng pamilya Ki. Tama. Ang bagay na ito. Huwag mo na sabihin kay Shile. Wala ka bang mata? Duwag na janitor. Nasira mo ang ating Director Lin. Magsisisi ka. Ikaw? Anak ba ng pamilya, Lin? Ang lakas ng loob mo. Ang pamilya ng ating Director Lin ay hindi mo pwedeng pag-usapan. Tama na. Sa isang taong halos nasa hukay na, ano pa bang mapag-uusapan? Ipatawag mo sa HR at tanggalin na lang. Gagawin ko po ang sinabi ninyo. Ang batang ito, bakit naging ganito? Buti na lang, hindi siya gusto ni Shilin. Kung hindi, sa hinaharap, kapag napangasawa na siya ng pamilya Ki, di lalo pang lalala. Wala naman akong ginagawa. Bakit niyo ako tinatanggal? Gusto lang naming tanggalin. Wala nang dahilan. Lumayas ka, ang baho mo. Iuulat ko ito sa leader ng pamilya Ki. Walang hiya. Hindi ba tao ang janitor? Umalis ka na. Tiyuhin, Ay, okay ka lang? ayos lang dalaga. Salamat sa'yo. Salamat. Wen Shuyu, pinabili kita ng tsaa na may gatas. Ang tagal na. Gusto mo bang samahan ng pulubing ito at umalis kayo sa kumpanya? Ito ang manugang ko maganda. Mukhang mabait at mabait din ang ugali. Si Shilin napilyo. Maganda ang paningin. Medyo traffic sa daan. Mainit pa itong milk tea. Kunin niyo muna. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Hinawakan mo itong pulubi tapos hinawakan mo ang milk tea namin. Hindi ka ba nandidiri? Ayaw pa naming inumin. Itong milk tea na puno ng mikrobyo. Bibigyan kita ng 10 minuto. Bumili ka ulit ng bago para sa akin. Huwag kayong masyadong mapang-api. Wen Shuyu, ako ang amo mo. Ano man ang sabihin ko, gagawin mo. Kung ayaw mo, umalis ka. O kaya ikaw at itong taong ito linisin ninyo ang sahig. Parang magkakilala kayo. Ang mahihirap ay nagkakaintindihan. Bakit hindi mo na lang siya tulungan maglinis ng sahig? Dahil ikaw naman ay mababang uri, kaya mo lang gawin ang ganitong pinakamababang trabaho. Ay, anong ginagawa mo? Bobo ba ito? O may sakit sa utak? O matanda na? May demensya na? Hindi ba ikaw ang nagsabing mag-mop ako? Nakatayo ka rito. Paano ako makakapag-mop? Mop. Mas mabuting lumayo ka na lang. Ano ka ba? Ano ang posisyon ko? Sinasabi mong lumayo ako. Itong sapatos kong ito, binili ko lang nang makuha ko ang sweldo. Custom made, gawa ng kamay. Kaya mo bang bayaran? Bitawan mo siya. Para kang estatwa na nalulunod. Hindi mo na nga kayang iligtas ang sarili mo? Gusto mo pa makialam sa problema ng iba? Wen Shuyu, banal-banalan ka talaga. Ginagambala ninyo ang isang janitor. Tama na ba? Payo ko sa iyo, huwag kang makialam sa akin. Ako ang direktor dito. Kung paano ko gusto disiplinahin ang empleyado,
Ganoon ko siya didisiplinahin. Kasama ka. Direktor. Dahil direktor ka, kaya mo bang bastusin ang janitor kahit kailan? Kayo, mga simpleng trabahador, hindi ba kayo narito para disiplinahin? Mga mapagkunwari at mapang-api. Hindi mo ba narinig? Sinabi niya na ikaw ang nakatayo rito, kaya hindi sinasadyang natapakan ang sapatos mo. Huwag mong isisi ang iyong mga problema sa ibang tao. Yushwang, huwag mong kalimutan. Nakapareho mo ako. Empleyado lang tayo ng Chi. Ano naman? Nasa tabi ko si Director Lin na sumusuporta sa akin. Ikaw? Wala kang kakampi sa Ki. Hindi mo ba iniisip na si Presidente Ki ang magtatanggol sa iyo? Hindi ba ang manugang ko at si Shilin ay kasal? Hindi pa ito inihayag. Lihim ang kanilang kasal. Hindi ko talaga naisip iyon. Huwag mo akong basta-basta paratangan. Mabuti naman. Para hindi mag-akala ang iba. Laging nag-iisip na agawin ang lalaki ng iba. Wen Shuyu, gusto mo bang iligtas ang janitor na ito? E di ikaw at siya ang maglinis nito. Pasensya na talaga, Binibini. Nasali ka sa parusa ko. Okay lang, Tito. Sasamahan kita maglinis nito. Sige, sige. Salamat ha. Dahan-dahan? Ay, Binibini? Ang bait mo naman. Tanong ko lang, ikaw ba ay may asawa na? May asawa na. May mister ako. Ano ang trabaho ng mister mo? Ay, designer ka ba dito? Araw-araw ka bang ginaganyan ng mga katrabaho mo? At ang asawa mo? Tahimik lang? Hiwalay ang pag-ibig at karera. Hindi ko pwedeng umasa lahat sa kanya. Kaya ko ito mag-isa. Paano naman yan? Tito, ano pong problema? Naku, pasensya na, Binibini. Ang ibig kong sabihin, ang asawa mo talagang walang kwenta. Inaapi ka ng mga katrabaho mo. Hindi man lang siya dumating para protektahan ka. Mabait naman ang asawa ko. Hindi ko lang sinabi sa kanya. Ayokong mahirapan siya. Ang bait mo talaga. Ikaw ang asawa ng CEO. Wala kang kahit anong yabang. Ikaw ang manugang ng pamilya Ki. Ikaw ang pinakamagandang napili. Paano napunta rito ang batang ito? Anong ginagawa mo dito? Sino siya? Tinulungan ko lang si Tito na maglinis ng sahig. Nahihirapan kasi siya mag-isa. Ingatan mo rin ang sarili mo. Kung ano man, sabihin mo lang. Ay sige, alam ko na. Pumasok ka na. Baka makita tayo. Hindi maganda. Halikan mo ako. Ito, iyon pa ba ang aking anak na walang pakialam? May tao pa dito. Kung hindi ka hahalik, ngayon ko na ipahayag sa harap ng buong kumpanya na ikaw ang asawa ko. Ipinapahayag ko na ikaw ang asawa ko. Ah? Alam ko. Pinayagan kitang halikan ang pisngi ko. Bakit mo hinahalikan ang labi ko? Gusto mo ba akong samantalahin? Shishilin, ikaw mismo ang pumihit. Pupunta na ako sa trabaho. Ang likuran ng taong ito. Bakit? Pamilyar ang itsura. Assistant Chen, nasaan ang tatay ko? Hindi ba pinasundo kita sa kanya pagbalik niya? President Chi, sabi ni Chairman Ki, umuwi siya. Gusto niyang magpahinga ng maayos. Huwag mo muna siyang pakialaman. Tito, sa tingin ko, ang sahig na ito, medyo maayos na. Kung ganoon, mauuna na akong pumasok. CCC. Salamat, Binibini. Buti naman, aakyat na rin ako para maglinis. Sabay na tayong umakyat. Ah, sige. Si. Hoy, ako na ang pupulot. Binibini, ang mga dokumento mo, hindi masyadong kumpleto. Tito, nakita mo iyon? Wala akong access sa back-end account ng kumpanya. Kaya ito lang ang impormasyon na nakuha ko. Kung ganoon, i-report mo sa superior. Hindi ba masosolusyonan iyon? Tito, alam mo rin iyan? Muntik ko nang makalimutan. Ngayon isa lang akong janitor.
Ganito kasi, miss. Dati kasi, ako ay espesyal na naglinis sa opisina ni Ginoong Ki. Si Ginoong Ki, kapag may official business siya, nakita niya akong janitor, hindi niya ako iniiwasan. Kaya, may nalaman akong mga patakaran. Ganoon pala. Tama nga. Sa akin, meron akong impormasyon na makakatulong sa iyo. Si Chairman Ki na iniwan niya sa akin. Sa tingin ko, makakatulong ito sa iyo. Kung gusto mo, sumama ka sa akin, kunin natin at tingnan. Talaga? Ang galing! Sige, tara na. Director Lin, ang evaluation na ito, anong oras ang mas maganda? Sa linggong ito, Ginoong Ki. Ano ang pinag-uusapan? Kami ni Director Lin ay nag-uusap tungkol sa oras ng employee evaluation. Napagdesisyonan na sa linggong ito. Siya. Sa oras na iyon, aakyat ako sa stage para bigyan ng award ang outstanding employees ng taon. Sabay na. Ipahayag sa buong kumpanya ang aking asawa. Misus? Tama. Oras na para ipakilala ang aking asawa. Ipapaayos ko ito ng mabilis. Opo. Si Ginoong Ki ay kasal na pala. Imposible. Napakalaking bagay. Ang pamilya ko ay hindi maaaring hindi nakatanggap ng balita. Director Lin, naalala ko sa linggong ito ay ang iyong kaarawan, di ba? Maaaring ang asawa na i-anunsyo ni CEO Chi ay ikaw? Kung hindi, sino pa ang maaaring i-anunsyo ni CEO Ki? Hindi ko inaasahan. Si Shilin ay napakaromantiko pala. CEO Ki. Sa oras na iyon, tiyak na gusto niyang bigyan ka ng isang sorpresa. Hahaha. Binabati kita, Director Lin. Huwag ninyong sabihin kahit kanino, ha? Gusto kong hintayin ang araw na iyon na si Shilin mismo ang magsabi sa akin. Siyempre, ikaw kasi, hintayin mo lang na i-anunsyo ni CEO Ki na ikaw ang usapin, na ikaw ang asawa ng presidente. Hahaha. Tumayo muna kayo. Tingnan ko lang. Pwedeng lagyan ng ulo niya ng dagdag na palamuting bow. Pwedeng lagyan ng kanyang mga mata ng dagdag na asul na eyeshadow. Kailangan pang ayusin ito ng kaunti. Salamat sa inyong lahat. Malapit nang magsimula ang assessment. Kapag natapos na, mamimista ako sa inyo ng masarap na pagkain. Magtrabaho na kayo. Nakaayos na ba ang lahat? Ako ang bahala. Huwag kang mag-alala, Director Lin. Ngayon, sa harap ng lahat, si Shilin ay ia-anunsyo na ako ang asawa ng presidente? Ayokong dahil sa babaeng ito masira ang magandang araw na ito. Wen Shuyu, sisiraan kita at wawasakin ang iyong reputasyon. Ang prinsipyong, ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Hindi mo ba alam? Wen Shuyu, huwag kang masyadong mayabang. Basta sumasakay ka lang sa lalaki para umangat, isa kang kabit. Ako si Wen Shuyu. Kahit hindi umaasa sa lalaki, mas magaling pa rin ako sa'yo. Sandali. Sinabi ni Shilin na pumunta ka sa storage room para hanapin siya. Tara na. Ki, Shilin. Wen Shuyu, ikaw ay tanga. Manatili ka lang dyan sa loob hanggang matapos ang eksibisyon. Anong ginagawa mo? Palabasin mo ako. Lindsay, may tao ba? Palabasin mo ako. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa aming Chi Group's assessment venue. At ngayon, tawagin natin ang exhibition designer na si Wen Shuyu sa entablado. Bakit wala pa si Wen Shuyu? Ngayon, hindi lang tayo, kundi pati mga kilalang tao. Hindi ba sinasadya niyang ipahiya ang Chi Group? President Ki, ano ang gagawin natin ngayon? Naantala ang assessment ng kalahating oras.
Si Mr. Chi pala ay nag-antala ng assessment para kay Wen Shuyu. May tao ba? May tao bang makakatulong sa akin? May tao ba? Wen Shuyu. Ayos ka lang ba? Wen Shuyu. Buti naman at okay ka. Kung may nangyari sa'yo, ano na ang gagawin ko? Wag na muna nating pag-usapan yan. Kumusta na ang exhibit? Pinaantala ko ng kalahating oras. Kung pupunta tayo ngayon, makakaya pa. Tara. Executive Assistant Chen, ang mga kasosyo, ay nagtatanong kung kailan magsisimula. Kung maghihintay pa tayo, baka... Pasensya na, pasensya na. Late na, late na. Dahil narito na si Miss Wen, ituloy na natin ang proseso. Pasensya na. Binigo kita. Narito ka man ano naman. Mamaya, titingnan ko kung kaya mo pang ngumiti. Paumanhin sa inyong lahat. Dahil sa akin naantala ang eksibisyon. Alam mo ba dahil sa'yo nasayang ang napakaraming oras? Pinapahiya mo ang key group sa amin. Bumaba ka na dito. Bakit ako nahuli? Ang bagay na ito, dapat itanong kay Director Lin. Wen Shuyu? Ano ang kinalaman ng pagkahuli mo sa akin? Gamit ang pangalan ni President Key, ang nagkulong sa akin sa storage room, hindi ba ikaw iyon? Huwag ka nang manirang puri! Totoo man o hindi? Director Lin, lakas loob mo bang kunin ang CCTV footage sa labas ng storage room? Ako? Hindi mo kaya, di ba? Hindi naman siguro siya. Siya ay isang CEO. Paano niya aapiin ang sarili niyang empleyado? Talagang hindi mo kilala ang tao hanggat hindi mo nakikita ang kanyang puso. Director Lin ay hindi karapat-dapat sa pwesto. Mga tao, palayasin siya rito. Sandali lang. Ako ay hindi karapat-dapat? Paano naman si Wen Shuyu na nagnakaw ng confidential na datos ng kumpanya? Ano ang parusa doon? Hindi ko ginawa iyon. Huwag kang mamintas ng walang basihan. Hindi mo ginawa? Paano mo maipapaliwanag ang confidential na dokumento na nakatago sa iyong likuran? Ano iyon? At saka, tiningnan kong mabuti, ginamit mo sa iyong disenyo ang confidential na datos ng kumpanya. Tandang-tanda ko na hindi kita binigyan ng pahintulot para doon. President Chi, pakitingnan po. President Chi, hindi ko. Malinaw ang ebidensya. May balak ka pang magdahilan? Totoo na siya ay gumamit ng confidential na datos ng key group, ngunit hindi ito pagnanakaw. Sa halip, ako ang nagbigay sa kanya. Ikaw, maruming janitor, ang lakas ng loob mo, at naglakas loob kang pumasok sa Key Corporation ng walang pahintulot, sa mismong internal evaluation site pa. Tai, bakit ka nandito? Anong sabi mo? Tay, Hindi ko pa alam. Ang pamilya Lin ay nagpalaki ng anak mong sobrang layaw. Panahon na sa pamilya Lin pag-usapan ng maayos. Tio Chi, kahit kayo pa kailangan din sumunod sa mga patakaran ng kumpanya, di ba? Ang mga lihim ng kumpanya ay ipinagbabawal na ipakita sa mga empleyadong mababa kaysa direktor. Tama ka, pero si Wen Shuyu ay ang manugang ng pamilya Qi. Kung gusto niyang tingnan niya. Si Wen Shuyu ay ang manugang. Tio, nagkakamali ba kayo? Hindi ba si Shilin ay mag-aanunsyo ngayon na ako ang manugang, hindi ba? Ang asawa ko ay mahinhin, kaya hindi namin inanunsyo sa publiko. Ngunit hindi ito ang dahilan para kayo ay maging dahilan upang abusuhin siya. Mga bantay, kunin ang mga taong ito at agad na ilagay sa blacklist ng Yundu. Mula ngayon, sinuman ang makikipagtulungan sa kanila ay kalaban ng Key Corporation. Wag po, President Key. President Chi, alam namin na mali kami. At simula ngayon, ang Key Corporation, kanselahin lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Lin. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin ninyo sila. President Chi, mali ako, President Key. President Key, wag. President Key. Bitawan mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa.
Wen Shuyu, ikaw na babae, hindi kita papatawarin. Chi Shilin, hindi ba gusto mo palagi si Lindsay? Bukod dito, ngayon, ikaarawan pa ni Lindsay. Wen Shuyu. Hindi ko talaga alam na ngayon ay kaarawan ni Lindsay. Ngunit lagi kong naaalala na ngayon ay ang araw noong bata pa tayo na unang nagkita. Ang gusto ko sa puso ko ay ikaw palagi. Ang proposal na utang ko sa iyo, ngayon ay naibigay ko na. Payag ka bang maging asawa mo ako? Oo, payag ako. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Pasensya na. Napahintay kita ng matagal.